kumain na. Sasabihin ng isa, "Huwag mo akong uubusan ha, tirhan mo ako." O, di ba? Wala na yung sweetness. Wala na yung pag-aanyaya. May nauuna ng kumain. Amen? Pangalawa, tingnan niyo po, yung bagong mag-asawa, tatanungin nung lalaki yung babae, "B, honey, may pera ka pa?" Wow, sana all. Pero pag matagal na daw na nagsasama, sino po yung nagsasalita? Yung babae. Ano yung tinatanong? Nasaan yung sweldo mo? Nasaan yung budget natin? Nasaan yung pitaka mo? Di po ba? Nung bago-bagong nagsasama, pusang loob yung lalaki, nagbibigay. Pero pag nagtagal na, pinipilit na. Pangatlo, pansinin niyo po, pag bago mag-asawa, palaging nagyayak ka pa? Palaging nag-holding hands? Di po ba? Palaging hinahalik ka ng bawat isa. Pero pag matagal na daw pong magkasama, yayakapin ng lalaki yung babae. Ano sasabihin? Hawakan, ang init-init. Di po ba? Paghahalikan. Pupunasan pa. Yeah. Sasabihin. Pag merong affection, no? Public display of affection, nahihiya. Ano akong hawakan, wag mo akong halikan. Nakakaya sa mga tao. Dati, nung bago sila magsama, para mga tuko, hindi mo papaghiwalay. Pero nung nagtagal na, ayaw ng magsiping, ayaw nang tumabi sa bawat isa. Di po ba nakakalungkot yun? Na habang tumatagal, bakit nawawala na yung sarap, tuwa at saya ng pagmamahal? When you say, "I love you," isn't it we should feel a certain experience of positivity, of joy, of happiness? Pag ikaw ay nagmamahal, di po ba, dapat ikaw ay inspired. Ikaw ay may gana. Pero bakit pag tumatagal, nawawalan ka na ng gana? Nagiging malungkot ka na. Bakit habang tumatagal tayo sa ating pag-ibig at pagmamahal, nagiging mahirap, mabigat at negatibo na ang ating karanasan? Hindi po ba sa ating nabasang ebanghelyo, narinig natin tinatanong, ano ang pinaka-mahalagang kautusan? Sumagot ang ating Panginoon, ito ay ang mahalin ang Diyos sa iyong buong puso, pag-iisip at lakas. Pero tingnan niyo po, alam na mga kaaway ni Jesus ito. Memorize na mga Pariseo, na mga eskriba, na mga pari, na mga nakakatanda ng bayan. Pero paano yung trato nila sa ating Panginoon? Malayong malayo dun sa kanilang alam, dun sa kanilang bukang bibig. Napakarahas nila sa ating Panginoon. Nagplaplano pa nga sila kung paano nila patayin ang ating Panginoong Hesus. Nasaan na yung tuwa, yung kabutihan ng pagmamahal? Alam nila ang pinakamahalagang kautusan na magmahal sa kapwa. Pero tingnan niyo po kung ano din ang kanilang ginagawa sa mga makasalanan. Kinukutya, hinuhusgahan, tinitignan ng maliit. Pinapahirapan din nila ang mga tao sa paglapit sa Diyos sa kanilang pagsasamba. Bakit nga minsan yung tuwa ng pagmamahal, yung kabutihan ng pag-ibig ay nawawala at nagbabago, nagiging magbigat at nagiging negatibo? Sa tingin ko po, ito ay dahil sa tatlong bagay. At ang tanong natin, ang ating hiling sa Diyos, naway maalis itong tatlong negatibong bagay para manumbalik yung tuwa, yung saya, yung kabutihan. I call this the 3N that makes our love negative. Gusto niyo po bang maging positibo, masaya, magaan muli ang iyong pagmamahal, pag-ibig at ugnayan sa bawat isa? Kailangan niyo pong alisin ang tatlong N na ito. Ano po ito? Number 1, yung palagi kang nakatingin sa problema. Iwasan mong nakatingin sa problema. Meron po tayong tinatawag na honeymoon effect. Yung bago pa lang kayo mag-asawa, di ba? Napakasaya nyo, honeymoon effect. Yung bago kang nagtatrabaho, napakasipag mo, napakagana mo, agad nandoon ka sa iyong opisina. Yung bago ka nag-aaral, kompleto ang gamit mo, masaya ka na pumapasok sa eskwela. Bakit po merong tuwa sa umpisa ng relasyon? Ito ay dahil nakatingin ka lang, nakatuon ka dun sa minamahal mo.
you are present with your loved one. At pag nawala na yung tingin mo at tuon mo doon sa iyong minamahal, diyan nagiging mabigat at negatibo na ang iyong karanasan sa pagmamahal. Ano yung problema? Yung problema, yan yung hinaharap. Yan yung kinabukasan. Yan yung mga paparating. Tingnan niyo po. Pagkatapos ng honeymoon, ng pagbabakasyon, ng pagliligawan, ano na yung mga iniisip? Paano na ako makakabayad sa kuryente? Paano natin pag-aaral yung mga anak? Paano yung mga utang? Naiisip na yung biyanan. Di po ba? Yan po yung problema. Yung hinaharap, yung kinabukasan. Ang problema din sa ating buhay ay yung nakalipas. Yung mga masasakit na kahapon. Nawawala na yung tuwa ng pag-ibig kasi naalaala mo kung paano ka pinagtaksilan, kung paano ka pinagpalit. Naalala mo yung mga masasakit na salita na sinabi ng iyong asawa sa iyo. Naalala mo nung hindi ka pinagbigyan. Kung nakatingin ka sa nakalipas, kung nakatingin ka sa hinaharap, nawawala yung tingin mo at tuon mo sa iyong minamahal. Magiging malungkot ka at miserable. Hindi po ba? Kamukha na lang po, kung kayo po ay uutusan na maghugas ng plato, isang plato. Mahirap po ba ito o magaan? Magaan po, di po ba? Pero kung habang naguhugas ka, sasabihan ka na, huwag ka munang alis dyan. Meron pang 100 na plato na huhugasan mo. Dyan na mag-uumpisa, na magdadabog, di po ba? Magiging mahirap kasi hindi ka na present doon sa iyong ginagawa. Iniisip mo yung mga paparating. 100 pa, 99 pa yung darating. Tingnan niyo po kung bakit nagiging negatibo yung ating karanasan, ating ugnayan, dahil hindi ka nabubuhay sa kasalukuyan. Bakit inuutos sa atin na magmahal tayo ng buong isip, ng buong kaluluwa, ng buong lakas? Anong ibig sabihin nun? Na huwag mong hahatiin ang iyong sarili. Kung minsan, yung ating katawan ay nandito sa kasalukuyan, pero yung isip mo nandun sa hinaharap. Yung iyong puso nandun sa nakalipas. Ano sa tingin nyo? Yung iyong mararamdaman kung hati-hati ka. Di ba? Dahil hindi ka buo, pagod na pagod ka. Dahil hindi ka isa, hiwa-hiwalay ka, nagiging mabigat ang iyong buhay. Amen? So, if you want your love to become positive and healthy and light and inspiring, first, stop looking at your problems. Tigilan, nakatingin sa problema. Hayaan mo yung paparating at kalimutan mo na yung nakalipas. Ang pinakamahalaga yung ngayon. Kung paano kayo magiging masaya ngayon. At kung paano mo bibigyan ng papuri ang Diyos ngayon. Kung paano mo mapapasaya din ang Diyos ngayon. Amen? Pangalawa, alisin ang nakasarang isip. Iwasan ang nakasarang pagmamahal. Yan yung pangalawang N na kailangan nating iwasan, alisin, kung gusto natin maging positibo ang ating pagmamahal. Alam niyo po, nung pumunta po ako sa Paris, may napansin po ako sa mga tulay na minsan makakakita ka, may padlock. At nagtanong po ako dun sa guide, bakit kahit saan ako pumunta na mga tulay, merong padlock? Ninanakaw ba yung mga tulay dun sa Paris, sa France? Hindi po. May kwento yon. Dahil ang Paris, kilala po siya, isang destination na pinupuntahan na mag-irog ng mga lovers. Yung pong padlock, isa po palang simbolo yon ng kanilang pagmamahal. Silang dalawa, magdadala ng padlock, ilalak nila, ilalagay nila, isasara nila doon sa tulay, parang isang pakitain o isang tanda na yung kanilang buhay ay nagtuduglong na. Yung kanilang buhay ay konektado na at nakasara na. At meron pong isang sikat na tulay doon sa France, ang pangalan po ay Andisa. Sa sobrang dami po ng mga lock doon po sa tulay, nung 2015, bumagsak, nasira po. Ito pong tulay na ito. Pero tingnan niyo po yun. Isa pong aral na pinapakita sa atin ng Diyos. Hinayaan ng Diyos na bumagsak yung tulay na yun na napakaraming mga lock ang nakasara. Kasi anong ibig sabihin? Ang tunay na pagmamahal ay hindi mo dapat isinasara. Amen? Ang totoong pagmamahal dapat malaya. Kaya ang masasabi natin ng Diyos, mahal na mahal tayo kasi binigyan tayo ng kalayaan.
aanuhin mo ang pagmamahal kung napupwersa ka lang. Sabi po nila, may 6 love language. Kung alam niyo po yung mga love language, yan daw yung pamamaraan kung paano natin mamahalin yung ibang tao. Sa pamamagitan minsan ng pagbibigay, ng regalo, spending time, words of affirmation, service, presence doon sa tao. Meron daw pang-anim po na love language. At ano yon? Giving space. Totoo nga naman, pag nagtanim po kayo, pag palagi mong hinahawakan yung halaman, hindi po lalaki yan. Di po ba? At ganun din po, kung meron kang alagang aso at pusa, gusto mo palagi mong niyayaka, palagi mong hinahawakan. Mag-ingat po kayo, kakagating kayo niyan. Pero kung palagi mong hinahawakan, palagi mong niyayaka, baka mamatay yan. Ganyan din po sa tao. Huwag natin sasakalin yung mga tao na minamahal natin. Kailangan bigyan po natin sila ng kalayaan, ng espasyo. Di ba kayo mga magulang, pagmamahal nyo sa inyong mga anak, kahit na minsan hindi po kayo agree doon sa kanilang ginagawa. Pero kung yun talaga yung kanilang gusto, oo, gabayan mo sila, turuan mo sila. Pero yung tunay na pagmamahal, kailangan hayaan mo yung iyong anak. Pansinin nyo po ang inyong mga relasyon. Bakit nagiging negatibo na kayo sa bawat isa? Baka naman nasasakal na ang bawat isa dyan sa inyong pagmamahal. Bakit naiinis ang iyong asawa? Dahil baka naman palagi mong tinatawagan sa cellphone, nagtatrabaho siya. Di po ba? Bakit nawawala ng pag-ibig sa iyo ang iyong asawa? Dahil palagi mo siyang binabantayan. Para mamunga at umusbong iyong pagmamahal, you should learn to free oneself. You should learn to give each other space. Amen? Ang tunay na pagmamahal, kailangan po nakabukas. Dahil pag ang pagmamahalan ay sarado, hindi po yan pag-iibigan. Ang tawag diyan, kulungan. Amen? Dahil ang kulungan, sarado. Pero ang pagmamahal, nakabukas. Kung paano din ang ating Panginoon, inuutusan tayo na dapat bukas palad tayo sa mga nangangailangan. Amen? The second N is nakasara. Alisin mo yan. Magiging positibo ang inyong pagmamahalan. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, kailangan alisin po natin ang pagiging makasarili, ang nagsasarili. If you want your love to become positive, then you should refrain from being selfish and be selfless. Nagiging negatibo at pangit ang ating pagmamahal, meron ng nagsasarili. Nang minsan, merong isang kwento tungkol sa isang maestro o teacher. Tinuturuan po niya ang kanyang mga estudyante. Ano po ang itsura ng tunay na pagmamahal? Binigyan po niya yung kanyang mga pupils ng isang mahabang kutsara, napakahaba. At sinabihan po ang bawat isa na kumain gamit yung kanilang mahabang kutsara. Sinusubukan po, pero pag nakuha na yung pagkain at isusubo na, nahihirapan dahil hindi kaya, sobrang haba. At sabi po nitong kanilang teacher, tingnan nyo na, yan ang pagmamahal na hindi totoo. Yan ang pagmamahal na makasarili. Pero gusto nyo bang makita at maranasan ang tunay na pagmamahal? Binigyan po ng teacher ng instruction, yung kanyang mga pupils, mga estudyante, kumuha kayo ng pagkain, gamit ang inyong mga kutsara, subuan nyo ang bawat isa. Ginawa po ng mga estudyante, nagsubuan sila. At pagkatapos, naubos ang pagkain, nabusog sila. Yan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, sabi ng guro. Hindi po lahat na nagbibigay ay nagmamahal. Amen? Not everybody who gives, loves. But everybody who loves, gives. Diba? Meron mga iba sa atin, nagbibigay para lang yung humihingi, papaalis natin. Yun ba yung tunay na pagmamahal? Diba hindi? Pero pag tunay mong iniibig ang isang tao, hindi mo matitiis na hindi mo ibigay ang iyong sarili. Masarap ang magmahal na nagbibigay. Pero alam niyo po kung anong mas masarap? Yung ibinabalik din sa iyo. Sinusuklian ka ng iyong pagmamahal. Bakit nagiging mabigat para sa mga iba ang magmahal na? Kasi bigay ng bigay pero wala naman ibinabalik sa kanila. Hindi mo masisisi ang tao na magreklamo, masaktan at malungkot. Kasi inubos mo siya na wala ka man tinulong sa kanya. Yan yung malungkot at masakit na katotohanan.
na maraming mga tao tunay na nagmamahal. At paano mo malalaman na tunay silang nagmamahal? Sobra-sobra silang nagbibigay. Amen? Pero ano yung sukli dun sa kanilang sobra-sobrang pagmamahal? Ang binabalik sa kanila, tira-tira. Di po ba nakakalungkot yun? My dear friends, kung minahal ka, ano ba naman yung ibalik mo yung pagmamahal na tinanggap mo? If you have received love, the least that you can do is love that person back. Kung paano din ang ating Panginoon, di ba? Sobra-sobrang ating tinanggap sa Kanya. Pero ano ba yung balik natin sa Panginoon? Ano yung sukli natin sa Panginoon? Yung isang oras lang na pagpunta natin sa simbahan, pananalangin, marami sa atin tinatamad pa. Tong buhay na ito, hindi man natin hiningi, binigay ng Diyos sa atin. At ano ang hinihiling niya sa atin? Hindi yung mag-offer sa Kanya, pero sabi niya, tulungan niyo yung mga dukha, yung mga nahihirapan. That is the best way to return to God the love that we have received from Him. Isang magandang paalaala, kung hindi mo kayang mahalin yung nagmahal sa iyo, sana wag mo sasaktan. Amen? It is the least that we can do. If you cannot love the person back who loves you, at least don't hurt that person. Huwag mo siyang sasaktan. Huwag mo siyang pagtataksilan. Kung positibo yung tao sa iyo, sana wag kang maging negatibo sa kanya. Kung naging mabait ang tao sa iyo, sana naman wag kang gagawa ng masama sa kanya. Kay sarap na magmahal, pero minsan nakakapagod din po. Di po ba? Ngayon, kung gusto mo maging mas positibo ang iyong pagmamahal, 3 N, pagdasal natin maalis sa ating buhay. Tigilan na natin nakatitig sa ating mga problema. Tingnan mo lang ang iyong minamahal. Tigilan mo na nakasara ka, na mag-isa ka. Pero pangatlo, tigilan din natin nagsasarili. Kung nakatanggap ka ng pagmamahal, sana naman kahit na paano, ibalik mo ito bilang ganti. Pagdasal po natin, tayo ay gabayan ng Diyos. Ang tayo mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo, naway maramdaman ng iba ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen.